gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwag ng pambalitaan ng Channel Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-12 sa buwan ng Hulyo taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, RCDC formal na binuksan ang Waterway Year 2025 to 2026 sa makasaysayang 7-in-1 project sa Montelago, Nauhan. Community Assistance Safety and Support Network o CASSN ng PNP inilunsad sa Oriental Mindoro. At silipin natin ang init na inaugural session at 12th Sanggunian, Pandalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, bilang pagdiriwang ng pagsisimula ng Waterway Year 2025 to 2026, matagumpay na inilunsad ng Waterway Club of Downtown Calapan o RCDC ang kanilang kick-off na 7-in-1 project sa Montelago Elementary School sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon sa grupo, sa pagtitipon ng mga voluntaryo, lokal na leader, katuwang na ahensya at mga tagapagtaguyod ng inobasyon, nagsilbing tanglaw ang proyektong ito para sa napapanatiling pagbabago. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tapang ng iilang handang magsimula. Ang pagsisimula ng Rotary Year 2025 to 2026, matagumpay na inilunsad ng Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC ang kanilang kick-off na 7-in-1 project sa Montelago Elementary School sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sa pagpili ng isang malayong lugar na madalas hindi naaabot ng ganitong uri ng proyekto, ipinamalas ng RCDC ang kanilang hangaring matiyak na kahit ang mga nasa laylayan ay maaabot ng makabagong serbisyo at pag-unlad. Naging masigla at makabuluhan ang buong programa, hindi lamang bilang seremonyal na pagsisimula kundi bilang konkretong pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at kalikasan sa ilalim ng pamumuno na presidente nitong si Jesse Pine. Bali ito yung tinatawag namin na kick-off project para sa aming 7-in-1 program na taon-taon ginagawa yan ng lahat ng Rotary Club sa buong Pilipinas, sa buong mundo, meron ganyan. So ito, nakafocus po ang ating activity sa pagbibigay ng mga interventions. Una po ay yung sa peace building and conflict resolution, tapos sa maternal and child care, tapos yung meron din po tayong education and literacy, water, sanitation and hygiene, environmental protection. Yung pong huli, yung pong disease prevention. So lahat po ng ito ay gagawin natin ng isahan, kaya po 7-in-1, para po maipakita na agad natin yung kahit hindi naman ganun kagarbo na interventions, pero meron po tayong binigay na tulong sa ating pong mga kababayan dito sa Montelago, Barangay Montelago, Nauhan. Dinisenyo ang mga aktibidad upang umangkop sa mga lokal na konteksto. Kabilang ang libreng konsultasyong medikal, pamamahagi ng mga school supplies para sa mga bata, pagsasanay sa kabuhayan at kampanya sa kalinisan. Isang malinaw ang tagumpay ng aktibidad sa dami ng mga dumalo at sa mainit na pagtanggap ng komunidad. Isa sa mga tampok na programa ay ang unveiling ng Rotary Marker at ang makasaysayang groundbreaking ceremony para sa solar-powered hydrothermal dehydrator para sa agri-fishery resources. Ang proyektong ito sa pakikipagtulungan sa DOST Mimaropa at ipatutupad ng LGU Nauhan sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology Program ay nakatuon sa pagsuporta sa Tour Guide Association sa nasabing barangay. Layunin nitong gawing moderno at mas epektibo ang kanilang mga sistema sa pagpoproseso ng pagkain sa pamamagitan ng teknolohiyang kayang gumana kahit sa pabago-bagong panahon.
Bahagi rin ng proyekto ang pagsasanay ng mga kasapi ng mga samahan ukol sa wastong paggamit ng makinerya, food safety standards at kaalaman sa pagnenegosyo. Lahat ng ito ay inaasahang magbubunga ng trabaho, mas ligtas na pagkain at mas matatag na kabuhayan. Ang pagkakabit ng marker ay may makasaysayang kabuluhan sapagkat ang RCDC ang kauna-unahang Rotary Club na nakarating at nagsagawa ng ganitong kalaking proyekto sa Montelago. Isa itong patunay sa layunin ng club na itaguyod ang patas na pag-unlad at magsilbing huwara ng inklusibong serbisyo. Itinataas nito ang pamantayan para sa mga susunod pang outreach efforts. Ipinakikitang ang distansya at hamon ng lokasyon ay walang saysay sa mga pusong handang maglingkod. Naging bahagi ng aktibidad ang mga sumusunod ang Montelago Barangay Council, Montelago Elementary School, Rotary Club of Manila Metro, past President Elizabeth Lorenzo, Tour Guide Associations, DJMB Farm, lokal na medical practitioners at Provincial Government of Oriental Mindoro. Sa pagtitipon ng mga voluntaryo, lokal na leader, katuwang na ahensya at mga tagapagtaguyod ng inobasyon, nagsilbing tanglaw ang proyektong ito para sa napapanatiling pagbabago. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tapang ng ilang handang magsimula. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo at lahat at higit po sa Rotary Club Downtown Calapan, RCDC. Ganun pa lamang po ay pinapaabot ko na po sa iyo at ng buong sanggunian ang lubos-lubos na pasasalamat sa pagtulong ninyo po sa aming barangay, especially po dito po sa Eskwela ng Montelago. Ano po? Hindi po maipaliwanag ang galak sa aming puso sapagkat muli na naman pong makakaranas ng blessing ang paaralang ito sa pangunguna po ng RCDC. Ayan, may paputok na. Maraming salamat po sa binubuo po na 134 pupils at kami po na faculty and staff na binubuo ng SIAM. Malugod po namin kayong tinatanggap. Ang inyo pong buong pusong pagbibigay at paglalaan po ng oras para sa paaralan ito ay lubos namin pinapasalamatan at alam ko po na ang Diyos po ang magbabalik sa inyo. Alam ko pa na hindi rin ito yung una at huli nating pagkikita, pero po ngayon pa lang ay nagagalak po ang aming mga puso na kayo po ay kasama namin at yung blessing na ibinibigay niyo po sa amin ay nandun po yung aming lubos na po pasalamat. Samantala, inununsad ng Philippine National Police sa pangunguna ng Provincial Police Office ang Community Assistance, Safety and Support Network o CASSN. Ika-9 ng Hulyo sa Heritage Park, Muelle, Puerto Galera Port. Ang naturang proyekto ay may layuning panatilihing ligtas ang lahat ng mga individual na bahagi ng iba't ibang Filipino foreign communities sa rehiyon. Inilunsad ng Philippine National Police sa pangunguna ng Provincial Police Office ang Community Assistance, Safety and Support Network o CASSN. Ika-9 ng Hulyo sa Heritage Park, Muelle, Puerto Galera Port. Ang naturang proyekto ay may layuning panatilihing ligtas ang lahat ng mga individual na bahagi sa iba't ibang Filipino foreign communities sa rehiyon. Sa pamamagitan rin ng CASSN, inaasahan na magsisilbi itong tagapag-ugnay sa pagitan ng PNP at ng Filipino foreign communities, ganoon din ang maagap at epektibong serbisyo at aksyon mula sa pulisya. Pinangunahan ang paglulunsad ni Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., DRDA ng PRO Mimaropa, Provincial Director Police Colonel Edison Revita, katuwang ang mga kinatawan mula sa Chinese Chamber of Commerce, Foreign Communities, Puerto Galera LGU at iba pang mga konsernadong ahensya. It is with great pride and full support that I commend the launching of the Community Assistance Safety and Support Network, a timely and vital initiative that reflects our shared commitment to building safer, stronger, and more resilient communities. It is a vision of collaboration where law enforcement, local government units, civil society, ordinary citizens unite under a common purpose
to uplift lives, respond to the needs, and ensure the security and well-being of every member of the community here in Puerto Galera. The men and women of Police Regional Office Mimaropa, under my strong leadership, will fully support this endeavor and pledge to the commitment of the Philippine National Police to work hand in hand with all stakeholders. Let us move forward with purpose anchored on trust, cooperation, and genuine service. Together, let us be the helping hand, the safe space, and the strong support that our community needs. Mabuhay ang Community Assistance Safety and Support Network. Mabuhay ang makataong serbisyo para sa sambayanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. This program was designed not only to respond to community concerns with greater speed and reliability, but also to establish a safe and accessible environment where Filipino, Chinese, and foreign community can confidently seek assistance, protection, and support when needed. Our vision is clear: a community where trust between the police and the people transcend language and nationality. A community where no one is left behind. Through CASN, we hope to erase barriers and create bridges of trust, unity, and cooperation. With this, we commit to raising the standard of police service, faster response, better communication, and stronger community ties. Let us work together to make this initiative a success. Again, thank you for your presence and support. Bahagi rin ng programa ang ceremonial signing of Pledge of Commitment and Support ng mga dumalo. Anila, sumisimbolo ito sa pagkakaisa ng pulisya at ng komunidad. We request our guests, signatories. Pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At 7 ng Hulyo, sa unang flag ceremony, magkakasamang pinangunahan ito ng mga nagwagi sa nakaraang halalan. Ang nananatiling gobernador sa kanyang huling termino, Governor Yumelito Bols Dolor, ang nagbabalik na Vice Gobernador Atty. Jojo C.A. Perez at ang mga bukal sa una at ikalawang distrito. Sa 7 ng Hulyo, sa unang flag ceremony, magkasamang pinangunahan ito ng mga nagwagi sa nakaraang halalan. Ang natiling gobernador sa kanyang huling termino na si Governor Yumelito Bols Dolor
ang nagbabalik na Vice Gobernador Attorney C.A. Jojo Perez at ang mga bukal sa una at ikalawang distrito. Matapos ang seremonya, una nang nagbigay ng kanyang mensahe si Vice Governor Jojo Perez. Anya, magkakaiba man ng partido ay iisa lamang ang layunin ng bawat isa. Nung aking inaugural address, nung inaugural session namin, magkakaiba man ho kami ng partido na pinanggalingan. Pero kami ngayon ay iisa. Maaring may kanya-kanya kaming paniniwala, may kanya-kanya kaming paninindigan. Pero may pinapangako ko sa kanila bilang presiding officer at bilang vice governor, ang bawat paniniwala nila at prinsipyo at paninindigan ay aking igagalang at pahahalagahan. Kaya sa amin ho, sa Sangguniang Panlalawigan, asahan niyo ho ang aking pong mamumuno para magkaisa ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan para ho sa kabutihan at kaayusan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon naman kay Governor Bons Dolor, pagtutuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas sa mga manggagawa ng Kapitolyo sa pamamagitan ng promosyon sa mga karapat-dapat na kawani ng pamahalaang panlalawigan. Ganun rin sa infrastruktura na anya ay nakalinya na ang isasagawang renovation ng Kapitolyo at ang pagpapalawak ng iba pang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Binanggit rin ng gobernador ang paglalabas niya ng executive order na nagtatakda sa opisyal na pagbati sa lalawigan ang Mabuhay Mahal Tana. Starting today, I am signing an executive order also, placing in every office this signage. Lahat ng opisina, simula sa araw na ito namin na-explain na ng department heads nyo, pero dapat ngayon praktisado tayo. Pagpasok at may bisita, yung may kliyente kayo, mabuhay, mahal, tana. Hindi mahal, tana. Mabuhay. May tweet a little bow, ha? Mabuhay, mahal, tana. Bakit? Ito yung isang ordinansa na nasa Sangguniang Panlalawigan na ni-request natin 2 years ago. Pero di natin na-emphasize. At ako'y nai-inspire sa mga LGUs na nakikita ko na pagpasok may sariling pagbati ang empleyado. Ito'y pagbati hindi lang ng empleyado. Supposed to be ito'y pagbati ng lahat ng mga empleyado ng resorts. Pagbati ng lahat ng empleyado ng lokal na pamahalaan. Sabay-sabay. Ako ang bisita, ako ang kliyente, dumating sa opisina. Anong gagawin? Mahal, tanda kayo ng konting boss. Ulit. 1, 2, 3. Ganda pakinggan, tingnan. Can you imagine kung lahat ng mga papasok sa opisina nyo, haharap sa table mo, babati mo, mabuhay, mahal, tana. Di ba iba ang dating? Matutuwa sila sa pagbati pa lang natin. Iba na ang feeling. Samantala, bago matapos ang programa, ay sinagawa rin dito ang pagkilala at pagbibigay parangal sa ilang mga natatanging individual at grupo. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan.
maglilingkod ng walang ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon, isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalingkas ng mga kasama. Sa mga tungkulin ng hangarin ito, kasihan nawa ako ng may. Samantala sa unang araw sa buwan ng Hulyo, ginanap ang inaugural session ng 12 Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor at Presiding Officer Attorney C.A. Jojo Perez. Bagamat maayos naman ang naging daloy ng sesyon, hindi may kakaila ang tensyon at mainit na palitan ng paliwanag sa bawat mosyon na inihain sa plenaryo. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Unang araw sa buwan ng Hulyo, ginanap ang inaugural session ng 12 Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor at Presiding Officer Attorney C.A. Jojo Perez. Bagamat maayos naman ang naging daloy ng sesyon, di maikakaila ang tensyon at mainit na palitan ng paliwanag sa bawat mosyon na inihain sa plenaryo. Sinimulan nito sa pagtatalaga kay Board Member Attorney Manny Benaventura bilang temporary majority floor leader. So in view of the absence of a floor leader and in the interest of maintaining the orderly flow of our proceedings, I hereby designate Honorable Board Member Manny Benaventura as the temporary floor leader. Is there any objection? Board Member Ruga? Thank you, Honorable Presiding Officer. With all due respect to the Honorable Presiding Officer, much I would like to yield to the action taken by this Honorable Presiding Officer. I would like to manifest my reservation on the temporary designation of a floor leader. Since we have not yet formally organized and elect the floor leader, I believe it would be more proper to allow this august body, not the presiding alone, to determine who shall lead or manage the proceedings even on a temporary basis. And I respectfully move that this whole body first decide on the matter. Thank you, Honorable Presiding Officer. That is why I am asking for if there are any objection. So we can, based on the manifestation of Board Member Ruga, we can now make a motion. Is there any motion? Board Member Brucal? We respect the manifestation of the Honorable Ruga, Mr. Chair. But then I would like to point out that the first inaugural session of the 11 Sangguniang Panlalawigan, the Provincial Vice Governor designate a temporary floor leader at that time. But be it as it may, Mr. Presiding Officer, may I have the honor to move Honorable Manny Benaventura to act as the temporary floor leader for today's inaugural session. Thank you, Mr. Chair. Board Member Jom Dimapilis. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, in line with the words provided by the gentleman from Bungabong, this humble representation is giving the utmost recognition and honor to our senior board member, and in that respect, this humble representation most respectfully nominates the gentleman from the City of Calapan, the Honorable C. Walter S. Brucal, as the temporary floor leader. And I so move, Mr. Presiding Officer. So the chair rules that there is a pending motion for the designation of Honorable Board Member Manny Benaventura to be the floor leader. So is there any objection? Seconded by Board Member Pau Umali, Board Member Yap, and Board Member Raja Barber. Board Member, is there any objection? First, Board Member Ruga. Thank you, Honorable Presiding Officer. I rise on a point of order. This
Honorable Presiding Officer made a suggestion to designate, made a motion to designated Honorable Board Member Manny Benaventura as the temporary floor leader. This representation objected on the ground that even if on a temporary basis, this body should make a decision on who will be the temporary floor leader. And the Honorable Presiding Officer, with all due respect, yielded to the manifestation made by this representation and allowed the body to make a nomination. Honorable Board Member Bong Brocal nominated Board Member Atty. Benaventura as the floor leader. And here come Board Member Jom Dimapilis nominated Bong Brocal, Board Member Bong Brocal. And the Honorable Presiding Officer declared a recess. And so therefore, the pending incident before the Honorable Presiding Officer declared a recess is the nomination of the temporary floor leader. So that's the pending incident, Honorable Presiding Officer, with all due respect. So we decide on the motion of Board Member Brocal. Any second to the motion of Board Member Brocal? Seconded by Board Member Pau Umali, Board Member Liachon, Board Member Rajo Barber, Board Member Yap. Manifestation from Board Member Arago. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Presiding Officer. As we all know, there is a pending motion from Honorable Brocal, and this is just a manifestation. And if the Honorable Brocal would yield to the request of this representation recognizes that the Honorable Manny Benaventura is very able to handle the position of the temporary floor leader. However, with due respect to being the senior board member of the province of Oriental Mindoro, I would like to ask the Honorable Brocal if he would yield to the suggestion that he withdraw his motion and accept the nomination as being the temporary presiding officer, temporary floor leader, being the senior board member of the province of Oriental Mindoro. Board Member Brocal. Thank you, Honorable Presiding Officer. Board Member Brocal first. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan. Maraming salamat sa recognition being the senior board member. But then, Mr. Presiding Officer, I have made a motion. And it is the second time that this representation is the senior board member. However, it is just this 12 Sangguniang Panlalawigan that I am recognized and yield to be the temporary floor leader. Hindi po mabigat o mabigat na issue o mabigat na usapin ang pagiging temporary presiding officer. Lahat po floor tayo. Leader. Floor leader. Sorry, Mr. Chair. Parang doon ko gusto. Kidding aside, Mr. Chair. Lahat kami ng mga board member ay kaya maging temporary floor leader. But I hope to my distinguished colleagues that the motion of the senior board member Bong Brocal be respected by all of the members of the Sangguniang Panlalawigan. And I thank Honorable Dimapilis, Honorable Arago for yielding me as the temporary presiding officer. But I respectfully decline the matter, and I hope that you respect and consider my motion to nominate Honorable Board Member Manny Benaventura as the temporary floor leader for today's session. Thank you, Mr. Thank you, Board Member Brocal. Board Member Benaventura. Thank you, Mr. Presiding Officer, for designating me as temporary floor leader. Thank you, Board Member Brocal, for
moving that I be designated as temporary floor leader. And thank you to board member Anthony Yap and Pao Umali for seconding the motion. I cannot understand, Mr. Chairman, why at this very opening session we are wasting time on a simple matter. Kung hindi na kayo nag-object, tapos na yung privilege, yung speech ni board member Bucal. We are here to serve the people. Huwag na tayo mag-away-away on a very simple matter. So, Mr. Presiding Officer, I move that we divide the House. Thank you, Honorable Presiding Officer. A very short manifestation. This representation and the rest of our colleagues do not want to make any disturbance or any issue in this proceeding. We just wanted to put on our, gusto lang po namin ilagay po yung aming procedural issue po doon sa proseso. So, with all due respect to Honorable Temporary Floor Leader, Attorney Ventura, wala po tayong ganoong intention. So, at tayo naman po ay nagkasundo na yun pong pagpili po sa ating kagalang-galang na floor leader ay dumaan po sa isang selection. At yun naman po ang gusto natin, na dumaan po sa, ang pagkakadesignate po ng ating temporary floor leader ay dumaan po sa ginawang proseso ng ating pong buong kapulungan. Salamat po, Honorable Presiding Officer. Thank you, Board Member Ruga. We can now proceed, Mr. Floor Leader. Before that, Mr. Presiding Officer, I recognize the manifestation of the board member from Bungabong. But I would like to request that moving forward, let us focus on more substantive matters. Matters that affect the welfare of the people of Oriental Mindoro rather than trivial technicalities that do not serve the interests of the people. Matapos ito ay binigyan ng pagkakataon si Vice Governor Jojo Perez na ihain ng kanyang Hero Legislative Agenda na kinapapalooban ng healthcare improvement, education, energy and environment, reforms for better governance at opportunities for sectoral empowerment. Masayang balikan ang naging paglilingkod ng 10th Sangguniang Panlalawigan sa Oriental Mindoro. Ang pagtutulungan, pagkakaisa at personal na ugnayan bilang mga lingkod bayan, parang kailan lang. Isinulong ng 10th SP ang mataas at dagdag pondo sa gamot, COVID-19 vaccines at pangangailangan sa mga public hospitals ng lalawigan. Inakda ng inyong lingkod sa tulong at suporta ng mga kasamang bukal ang pagpapalawig ng mining moratorium hanggang taong 2052. Inaprubahan ang mga ordinansa na nagbibigay o nagpapalawig ng insentibo para sa mga public school teachers, senior citizens, barangay tanod, BHW at BNS. Inaprubahan ang dagdag pondo sa subsidy ng mga magsasaka at mangingisda. Inaprubahan ang pondo ng pamahalang panlalawigan para sa mga programa, proyekto at aktibidad na direktang nakatulong at nakatugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, ipinasa ang ordinansa at resolusyon para sa kapakinabangan ng iba't ibang sektor ng lalawigan. Ang lahat ng ito sa loob lamang ng 3 taon. Sa 12 Sangguniang Panlalawigan, itutuloy natin ang tunay at may malasakit na serbisyo at pamamahala, bitbit ang mga karanasan at maaral mula sa 10 Sangguniang Panlalawigan. Ang Sangguniang Panlalawigan bilang matatag na sandigan ng Oriental Mindoro o Mindoreños ay mangunguna tungkol sa isang direksyon kung saan kapakanan ng mamamayan ang uunahin sa usapin ng kalusugan, kalikasan, edukasyon at kuryente. Boses ng bawat sektor ang pakikinggan sa reforma sa pamamahala, kung saan kasali at kabahagi sila sa mga talakayang makakaapekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Sa pagbabalik ko bilang Vice-Gobernador ng Lalawigan at Presiding Officer ng 12th Sangguniang Panlalawigan, pakikinggan natin ang boses ng mamamayan at tutugunan natin
ang mga napapanahong suliranin ng ating mga lalawigan. Sa aking pamumuno, ang magiging legislative agenda ng Sangguniang Panlalawigan ay nakatutok sa salitang HERO. H-E-R-O. H para sa healthcare improvement, E, education, energy, and environment, R, reforms for better governance, O, opportunities for sectoral empowerment. Napapanahon na para pagtuunan ng higit na pansin ang pagsasaayos ng serbisyong pangkalusugan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital at satellite hospitals ng pamahalaang panlalawigan. Pakinggan natin ang hinahing ng ating mga kababayan sa tuwing walang available na gamot o medical supplies. Sa tuwing makikitang nasa pasilyo ng ospital ang mga pasyente dahil kulang ang hospital rooms, sa tuwing nakapila at ilang araw naghihintay ang pasyente para maoperahan dahil kulang ang doktor, mga hinaing na walang x-ray o ultrasound machine, CT scan at iba pang medical equipment. Sa mga kadahilanang ito, muli tayo makikipag-ugnayan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital at sa mga satellite hospitals sa tulong ng concerned offices and stakeholders kung sapat ba ang pondong inilaan o kinakailangan ng dagdag at mataas na pondo para sa medical facilities, gamot, kagamitan at manpower. Sa ganitong paraan, ang provincial hospital at ang ating satellite hospitals ay magiging tunay na pasilidad sa pagliligtas ng buhay. Muli nating susuportahan sa pamamagitan ng SP Resolution ang conversion ng Oriental Mindoro Provincial Hospital upang maging regional hospital para mas mapalawak ang serbisyo nito para sa lalawigan. Ngayon pong hapong ito, ako po'y nakikiusap, lumalambing sa akin pong mga kasama sa 12 Sangguniang Panlalawigan na magpasa ng resolusyon na sumusuporta sa bill na ipinail ng ating pong dalawang kongresista, Congressman Arnan Panaligan at Congressman P.A. Umali para sa conversion ng provincial hospital na maging regional hospital, at ito po ay sinecertify ko as urgent bilang Vice Governor. Pag-aralan natin kung ano pa ang mga suporta na kailangan ng pamahalaang panlalawigan, ng mga ospital, mga maging medical professionals at ng ating mga kababayan upang may taas ang antas ng healthcare system sa public hospitals sa Oriental Mindoro. Hindi may tatanggi na patuloy ang pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa, gayon na rin sa Oriental Mindoro. Sa datos ng Program for International Student Assessment, kasama ang Pilipinas sa mga nahuhuling mga bansa. Sa Mimaropa, pangalawa, sa huli ang Oriental Mindoro, sa pinakahuling Functional Literacy Survey ng Philippine Statistics Authority noong taong 2024. Lumalabas na 84 sa bawat 100 katao lamang ang marunong bumasa, 84%. Sa bilang na ito, 60 lamang ang may kakayahang unawain ang kanilang binasa. Kahit ang mga resulta ng taunang National Achievement Test ng Department of Education ay nagsasabing patuloy ang deterioration ng quality of education. Bilang tugon, makikipagtulungan tayo sa education sector para sa kinakailangang ordinansa at resolusyon para palakasin ang mga programang magtataas sa mga batang nasa elementarya. Lalo nating palalakasin sa pamamagitan ng pagpupondo sa scholarship program at educational improvement initiatives. Madalas na brownout at mahal na singil na kuryente. Ito ang madalas na hinaing nating mga taga-Oriental Mindoro sa usapin ng elektrisidad. Kaya sama-sama po tayo sa isang public hearing and consultation in aid of legislative inquiry
Alamin natin ang ugat ng dekada ng problema sa kuryente sa lalawigan at ano ang paraan para ito ay masolusyonan. Iimbitahan natin ang Ormeco, gayon din ang mga power producers upang alamin ang tunay na problema at magkasundo sa legal, makatao at pangmatagalang solusyon sa problemang ito. Sa pagbabalangkas na ito, gagawin ng Sangguniang Panlalawigan ang tungkulin niya ito na kinakailangan upang masuportahan ang pagsasaayos ng elektrisidad sa ating lalawigan upang sa gayon ay magkaroon ng sapat, maaasahan at abot kayang kuryente para sa mga Mindoreños. Mga pagbaha, pagkasira ng kalikasan at nagbabadyang kapahamakan sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Ilan lamang ito sa ipinagsisigawan ngayon ng ating mga kababayan, environmental advocates at mga lokal na pamahalaan. Kaugnay ng sea dredging na isinasagawa sa ating lalawigan. Dahil dito, isa sa mga prioridad ko sa terminong ito ang pagdinig sa sigaw ng ating mga kababayan na pangalagaan ang ating kalikasan. Sa aking nakaraang termino, pinalawig natin ang mining moratorium ng small at large-scale mining hanggang taong 2025 o 2052. Ngayon ay patuloy pa rin nating pipigilan ang lahat ng uri ng pagmimina sa Oriental Mindoro. Napawalang bisa man ng Supreme Court ang katulad na ordinansa sa kapatid nating lalawigan ng Occidental Mindoro, nananatili ang aking paninindigan na kaya nating pigilan ang pagmimina at iba pang gawaing sisira sa kalikasan ng ating lalawigan sa pamamagitan ng mga legal at legislatibong pamamaraan. Hindi natin ipinapawalang bahala ang takot ng ating mga kababayan sa usapin ng sea dredging at armor rock extraction. Kaya pag-aaralan natin at titimbangin ang di umano'y benepisyo at masamang epekto nito. Pangunahan natin ang isang public consultation para pakinggan ang tinig ng ating mga kababayan. Gayon din para mabigyang linaw ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan ang samut-saring pangamba tungkol sa sea dredging at armor rock extraction. Hindi natin hangad na hadlangan ang pag-unlad ng ating lalawigan. Hindi din tayo kontra sa mga solusyon sa pagbaha. Pero kung ang kapalit nito ay pagkasira ng kalikasan at maglalagay sa alanganin sa buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga kababayan, tututulan natin ang mapaminsalang gawaing ito. No to mining po si Vice Governor C.A. Jojo Perez. Sa legislative actions ng 12 Sangguniang Panlalawigan, sisiguraduhin natin ang reforma sa serbisyo ng pamahalaang panlalawigan na may transparency, inclusivity at accountability. Magiging bahagi ang mamamayan sa pagbabalangkas ng mga ordinansa na direktang makakaapekto sa kanila. Sisiguraduhin natin na gagampanan ng SP ang mandato ng konstitusyon ukol sa separation of powers and check and balance ng dalawang sangay ng pamahalaang panlalawigan. Ipaglalaban na ang pondo ng lalawigan ay ilalaan sa mga programa at serbisyo na mamamayan ang direktang makikinabang at tiyak na tutugon sa mga pangunahing problema ng bayan. Titiyakin ang sapat at siguradong sweldo para sa mga hindi permanenteng empleyado ng provincial government, lalo na ang mga nasa sektor ng kalusugan. Susubukan natin na ilagay sa taunang budget, makikiusap tayo sa Executive Department na maglagay na sa taunang budget ang pondo para sa pasweldo
ng mga JO at contract of service. Nang sa gayon ay may sweldo sila ng tuloy-tuloy sa isang taon at hindi pinaglalaanan lamang kada 3 buwan. Panghuli, ipaglalaban natin ang bawat sektor para sa pantay-pantay na pagbibigay serbisyo, karapatan at kabahagi sa kaunlaran. Hindi kailanman pababayaan ang sektor ng mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo. Iba yung suporta ang ating ipagkakaloob sa mga katandaan, kababaihan at PWDs. Tuloy-tuloy na programa para sa kabataan at LGBTQIA+. Sa tulong ng ating mga bukal, sisiguraduhin natin na may mga ordinansa at resolusyon na maipapasa para sa kapakinabangan ng mga nasabing sektor. Kasama ang mga board members ng Sangguniang Panlalawigan, ating titiyakin ang pamahalaang panlalawigan ay magtataguyod para sa kagalingan ng lahat ng mga mamamayan dahil sa kaunlaran walang maiiwan. Sa pagkakataong ito, nais ko muling hingin ang suporta ng lahat ng ating mga sektor para sa pagsusulong ng kapakanan ng ating lalawigan. Asahan po ninyong si Vice Governor C.A. Jojo Perez ang magiging sandigan ninyo sa Sangguniang Panlalawigan. Sa mga bukal na kasama ko sa kampanya, Bukal Bong Brukal, Bukal Pau Umali, Bukal R. Eliachon, Bukal Manny Benaventura, Bukal Anthony Yap. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagtitiwala. Alam kong ang ating pagkakaisa ay pinagtitibay ang iisa nating adhikain tungo sa maayos at malinis na pamamahala. Ngayon na narito na tayo sa Sangguniang Panlalawigan, isasakatuparan natin ang mga advokasya na siyang dahilan kung bakit tayo iniluklok dito ng ating mga kababayan. Sa mga bukal na ngayon ko lamang makakasama, Bukal Roland Druga, Bukal Jom Di Mapilis, Bukal Faye Ilano, Bukal RJ, Bukal Raja, si Bukal Aleli po'y nakasama ko sa 10th Sanggunian at si Bukal Raya naman nakasama ko din sa 9th Sangguniang Panlalawigan. I want to assure you na hindi nyo ako kalaban. Kakampi nyo ako sa inyong mga panukalang ordinansa o resolusyon para sa higit na ikabubuti ng ating mga kababayan. Dito sa Sangguniang Panlalawigan, wala na tayo sanang magkaibang partido. Dito, iisa tayo. Lahat tayo kinatawan at pinagkatiwalaan ng mga tao na isulong ang kanilang kapakanan. May mga pagkakataon na magkakaiba ang ating paniniwala at prinsipyo, pero mananatili ang respeto ko sa inyong pagkatao at paggalang sa inyong sinumpaang tungkulin. Ang lahat ng halal na bukal sa ating harapan ay may kanya-kanyang galing at talino. Bawat isa may nag-aalab na puso na tumulong sa ating mga kababayan at maghatid ng pagbabago sa ating lalawigan. At bilang mga tapat at may dignidad na lingkod bayan, makakasiguro ang taong bayan na tatanggapin nila ang hamon ng naisulong ang katuparan ng advokasiyang hero. Unahin natin ang kapakanan ng mga tunay nating boss, ang mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Para sa kaunlaran ng Oriental Mindoro, sama-sama tayong isulong ang hero. Lahat tayo'y maging bahagi, lahat tayo maging bayani.
Sa unang araw ng sesyon ng 12th SP, naipasa ang 3 resolusyong matapos ang mainit na palitang tanong at paliwanag. Ito ay ang pagbawi ng resolusyon ng pagsuporta ng SP sa large-scale sea dredging na ipinasa noon ng 12 sanggunian. Pagpapatigil na anumang operasyon ng sea dredging sa lalawigan at ang pagsuporta sa panukalang batas ukol sa conversion ng Oriental Mindoro Provincial Hospital tungo sa pagiging regional hospital sa ilalim ng pamamahala ng DOH. Sa ibang balita, sa unang araw ni Calapan City Mayor Doyle Liachon, una na niyang tinutukan ang pagbabalikan niya ng kaayusan at disiplina sa lungsod. Sinimulan ito sa paglilinis sa kahabaan ng JP Rizal Street hanggang sa barangay Santa Isabel. Sa unang araw ni Calapan City Mayor Doyle Liachon, una na niyang tinutukan ang pagbabalik niya ng kaayusan at disiplina sa lungsod. Bago pa man pumasok sa kanyang opisina sa City Hall, ay personal niyang pinangunahan ang Operation Linis, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni Dennis Escosora, City Environment and Natural Resources Officer Wilfredo Landicho at si Public Safety Officer Retired Police Major Ermine Cabanding. Umikot at nagsagawa rin ito ng inspeksyon upang mabatid ang pisikal nilang kalagayan ng lungsod, partikular na ang kalinisan sa poblasyon mula sa JP Rizal Street hanggang Barangay Santa Isabel. Matapos ang pangunguna sa paglilinis sa lungsod, nagsimula na rin ang paglilinis ng iba't ibang barangay sa kanilang mga nasasakupan. Nanawagan naman ang nagbabalik na City Mayor na sana aniya ay panatilihin ang kalinisan ng lungsod at patuloy na makipagtulungan ng mga Kalapeño sa mga programa at proyekto nilang isasagawa sa mga susunod na araw. Iba pang mga balita, amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Nanumpa na rin kasama iba pang opisyales o halal na opisyales si Baco Mayor Alan Roldan. Sa mensahe nito, muli niyang binalikan ang kanyang mga nagawa sa mga nakalipas na taon at inilatag na rin
ang mga programa at proyektong kanyang ipatutupad pa. Tama na ang politika, panahon na upang magkaisa at maglingkod, hindi para sa kulay, kundi para sa bayan. Ito ang mga pananalita ni Mayor Alan Roldan na bahagi ng kanyang mensahe sa nakaraang panunumpa niya bilang punong bayan ng Baco sa kanyang ikalawang termino. Dinaluhan ito ng mga halal na opisyales sa nabanggit na bayan, kabilang na ang nagbabalik na si Vice Mayor Eric Castillo, na kasamang maglilingkod sina Municipal Councilors Arlene Perenya, Severina Jimenez, Manoy Ical, Alan Duca, J. Lawrence Nahito, Rigor Aceveda, Isay Sipilio at Nards de Ocampo. Kasama rin sina ABC President Bonjing Manimtin, SK Federation President Giordano Texon at si IPMR Ferdinando Abad. Sa mensahe ni Mayor Roldan, muli niyang binalikan ang mga naging programa at proyekto sa nakalipas sa 3 taon ng kanyang panunungkulan. Ibinida rin niya ang mga natanggap na karangalan at pagkilala ng bayan ng Baco at ang mga nakalinya pang mga programa na kanyang ipatutupad. Binigyan din niya na ang pagsisikap ng mga kawani ng munisipyo at ang ipinakitang pagkakaisa ng mga ito ay naging tulay upang makamit ang makasaysayang tagumpay kung saan mula sa dating third-class municipality ay naging isang first-class municipality na ngayon ang Baco. Patunay ayon kay Mayor Roldan na bumabangon at sumusulong ang kanilang bayan. Noong 2022, ang Baco ay isang third-class municipality. Tila isang natutulog na bayan. Ngunit matapos ang ating unang termino, opisyal na tayo naging first-class municipality. Isa itong kasaysayang tagumpay na sumasalamin sa ating pagkakaisa, pagpupunyagi. Patuloy na ang Baco ay bumabangon at patuloy na pagbangon. Ngayon, inuulit ko, tama na ang politika. Panahon na upang tayo magkaisa at maglingkod hindi para sa kulay, kundi para sa bayan. Kung tayo maging bahagi ng problema, maging bahagi tayo ng solusyon, magsama-sama tayong lahat, pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan. Sa inyo pong lahat, ang pagpapasalamat ko sa araw na ito ay taos-puso. Ang paglilingkod ay dapat nasa puso. Pinakita yan ni Mayor. Kasi ginawa niya ang lahat para sa atin. At nakita naman ninyo. Kaya nga po, Mayor, sa loob ng 3 taong ito, ako ay sisiksik, sasama, at palaging pupunta sa tabihan mo para patuloy mapaunlad ang ating bayan. At buong puso ako nangangako sa 12 Sangguniang Bayan na si Eric Castillo, kung ano man ang ginawa niya nung maging vice mayor siya dati, masiligitan ko pa ngayon. Sinaksihan rin ang naturang panunumpa ng pamilya at mga kaibigan ni Mayor Roldan, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kawani ng pamahalaang bayan ng Baco, mga barangay officials at ilang pang bisita. Malinis, tapat at may malasakit na pamahalaan. Iyan ang pangako ni San Teodoro Mayor-elect Dr. Karen Ponce Miranda matapos ang kanyang panunumpa sa bayan na ginanap sa San Teodoro Gymnasium, Barangay Poblacion. Narito po ang mga naging kaganapan. Malinis, tapat at may malasakit na pamahalaan. Iyan ang pinangako ni San Teodoro Mayor-elect Dr. Karen Ponce Miranda matapos ang kanyang panunumpa sa bayan na ginanap sa San Teodoro Gymnasium. Sa suporta ng higit na nakararaming mamamayan ng San Teodoro ay naitala sa kasaysayan ng kanilang bayan na sa kauna-unahang pagkakataon na ay pamumunuan sila ng isang babaeng alkalde sa katauhan ni Dr. Karen Miranda. Inamin ni bagong halal na opisyal na hindi magiging madali para sa kanya ang gagawin niyang pamumuno bilang baguhan sa larangan ng politika. Subalit sa kooperasyon ng Sangguniang Bayan ay matatamuan niya ng San Teodoro ang patuloy na pag-unlad. Gayon din ay maipagkaloob sa mga mamayan nito ang mga serbisyo at proyektong nararapat para sa kanila. Umaasa ang mga taga San Teodoro na sa pagpasok ng Administrasyong Miranda ay magkakaroon ng tunay na pagbabago ang kanilang bayan.
serbisyo sa taong bayan na walang bahid ng korupsyon, pantay-pantay na pagtrato sa karapatan ng bawat mamamayan at walang pagmamalabi sa kapangyarihan. Sinabi rin ni Mayor Karen na sa kanyang mensahe na ang kanyang panalo ay panalo rin ng bawat isang mamamayan ng San Teodoro. Si Mayor Karen Ponce Miranda, bago maging lingkod bayan, ay isang dentista. May bahay ni Rolando Miranda, BFAR, Provincial Fisheries Officer, at ina sa dalawang anak na sina Dr. Nadine Miranda at Paula Miranda. Ngayon ay nakahanda ng maglingkod bilang kauna-unahang babaeng alkalde sa kasaysayan ng San Teodoro. Kasabay din sa panunumpa sa katungkulan bilang mga lingkod bayan ang mga halal na miyembro ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Salvador P. at mga konsehal ng bayan na kinabibilangan nila Councilors Allen Craseller Balaibo, Isagani Lasso, Kim Daniel Aspecto, Rizaldi Sanchez, Primitivo Atayde Jr., Jocelyn Alfuerto, Joseph Arenilio at Greg Aldaba Jr. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube at type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na karap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa. Tumangko lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.